Mga kapatid sa Islam, pagkatapos nating nabasa ang dalawang verses na naglalaman ng kailangan natin tiyakin ang paniniwala natin na tunay na matutupad ang pangako ng Allah, either mabuti or masama, ay alamin natin mga kapatid sa Islam na ang pagtatawakal o pananalig kay Allah ay kailangan natin isabay ang paggawa ng dahilan. Kailangan natin isabay ang paggawa ng dahilan o paraan. Ang tao na tama ang kanyang pananalig kay Allah ay itatanim niya sa lupa ang buto, tapos didiligan niya ito kung walang ulan, lilinisan niya at aalagaan niya, tapos mananalig ang kanyang puso na tunay na patutubuin ito ng Allah at pabubungahin niya at tulong sa kanya, mapapakinabangan niya. Ganyan ang tamang pagtawakal kay Allah. Ang kanyang pagtawakal kay Allah ay mag-aasawa, tapos mananalig kay Allah na bibigyan niya ng mga anak at mapapakinabangan niya ang kanyang mga anak at i-compare mo ang lahat ng trabaho mo. Sino man ang taong sinasabi niya na nagtatawakal at naghihintay ng anak na hindi nag-aasawa, ayon ay nangangahulugan na wala siyang isip. Sino naman ang hindi nagtanim sa lupa at nagsasabi na nagtatawakal siya na magkakaroon ng harvest, ayon ang kalukuhan. Ang wajib, ang obligado sa tao mga kapatid ay gawin ang mga ipinahintulot na dahilan. Gawin ang mga ipinahintulot na dahilan upang magantimpalaan sa kanyang pagsisikap gumawa ng dahilan. Ang paggawa ng dahilan mga kapatid ay ano ang katayuan niya? Ang katayuan po niya ay may gantimpala tayo habang ginagawa natin at ang paraan. Subalit huwag po natin isipin na ang magbibigay sa atin ng bunga ay ang trabaho natin. Ano ang magbibigay? Sino ang magbibigay ng bunga o resulta sa ating pagsisikap? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan po natin isipin na ang magbibigay ng resulta sa atin ay ang sipag natin o trabaho natin. Ang katayuan lang ng pagsisikap natin at paggagawa natin ng mga paraan upang maabot natin ang layunin natin ay gantimpala. Gagantimpalaan tayo ng Allah dahil ginawa natin ang utos, ginawa natin ang instruction na gumawa ng paraan, tapos manalig ang puso kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag nating isipin na may kapangyarihan ang paraan na ginagawa natin. Wala siyang kapangyarihan. Ang magbibigay ng bunga at resulta sa anumang pagsisikap natin ay si Allah lamang at wala ng iba. Alamin din natin mga kapatid na ang paggawa ng paraan ay ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa banal na Quran, Suratul Jumu'ah, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Pag itinawag ang dasal sa araw ng Jumu'ah ay mabilis kayo, magsibilisan kayo, gumawa ng alaala kay Allah at iwanan ninyo ang pagbibenta. Isara niyo ang inyong mga tindahan. Ang role dito mga kapatid ay once na narinig natin ang adhan sa masjid sa Yawmul Jum'ah, yung pangalawang adhan ay haram na magbili at haram na magbenta. Ang nararapat ay isarang ang mga tindahan natin. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yun ang mas mabuti para sa inyo kung alam lang ninyo. Kung alam lang ninyo ay yun ang mas mainam. Ano ang mas mainam? Once na nag-adhan sa Yawmul Jum'ati, magbilis kayo maggawa ng alaala kay Allah. Yung mga kalalakihan ay dapat ano ang gagawin nila? Maghanda sila, maligo sila, magpabango sila, magsuot ng
magandang damit at malinis, tapos pumunta ng masjid, makinig ng sermon. Napakalaki ang gantimpala dyan. So ang mga kababaihan din, maghanda upang gumawa ng alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bawal magbenta sa tindahan at bawal bumili. Faida qudiyatis sala, pag natapos na ang dasal, sabi ng Allah, ito ay nagbibigay sa atin ng instruction, ay ano ang gagawin niyo pag natapos na ang dasal sa masjid? Fantashiru fil ard, magsikalatan kayo sa lupa. Ano ang gagawin niyo? Wabtaghu min fadlillah, at hanapin ninyo ang kabutihan ng Allah. Ang mga pera, mga kapatid, ay kabilang sa fadlullah, kabilang sa mga kabutihan ng Allah. Ang kayamanan, ang power, lahat ng biyen ng Allah na tinatamasan natin ay tinawag na fadl min Allah. Ang kabutihan ng Allah na ibinibigay niya sa taong gusto niyang pagkalooban. Ano pa ang instruksyon ng Allah sa paghahanap natin ng hanap buhay? Wadhkurullaha kathira, at alalahan ninyo ng marami ang Allah. Habang kayo ay naghahanap buhay, ay alalahan ninyo ang Allah. Hindi naman nakakaabala habang tayo ay naghahanap buhay na magsabi tayong la ilaha illallah, o di kaya Allahu Akbar, o di kaya subhanallah walhamdulillah, o di kaya astaghfirullah, o di kaya la hawla wala quwata illa billah. Ito po ang instruction. La'allakum tuflihun, para kayo ay magtagumpay. So ano ang daan natin sa tagumpay, mga kapatid? Ang daan natin sa tagumpay ay sumunod sa instruksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paghahanap buhay. Ang paghahanap buhay ay isasabay natin sa kanya ang alaala kay Allah, na kabilang doon ang pagtatawakol o pananalig ng puso habang naghahanap buhay sa anumang uri ng hanap buhay. Ang mga propeta, mga kapatid, ang mga sugo at mga propeta ay lahat sila nanalig kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanilang mga puso. At hindi lang nanalig, kundi gumawa sila ng mga dahilan o paraan sa pamagitan ng kanilang mga sarili, katawan. Ang mga propeta ay mayroon sa kanilang negosyante, mayroon din sa kanilang panday, mayroon sa kanilang tagapaalaga ng kambing, mayroon sa kanilang mga carpenter, mayroon sa kanilang nagbenta, nagbili, at naghanap buhay sila upang maging modelo sila ng kanilang mga followers na kailangan gawin ang dahilan. Tapos manalig ang puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, fatawakkal ala Allah innaka alal haqqil mubin, manalig ka kay Allah dahil tunay na napapaloob ka sa malinaw na katotohanan. Kaya gawin natin ang paraan o dahilan na ipinag-utos ng Islam o pinahintulot ng Islam, at huwag tayong manalig maliban lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nangyari yan ay matatamo natin ang dalawang malaking pagsamba. Ang malaking pagsamba na ito ay ang pagsamba sa paggawa ng dahilan. Habang tayo ay naghanap buhay, mga kapatid, ay kung naka-intensyon lang tayo na ginagawa natin ito, ibig sabihin nagsisikap ako para magantimpalaan ako ng Allah. Tulad halimbawa, ang pangarap mo ay matuto, ay gawin mo ang paraan upang matuto. Makinig ka sa mga lecture, mag-aaral ka, pumunta ka sa mga school. So habang ginagawa mo ang paraan, ay iba na ang gantimpala mo dyan, at iba rin ang gantimpala sa natutunan mong kaalaman. So dalawa ang ibada na magagawa mo. Ang gusto ng Allah, mga kapatid, sa atin ay sumunod. Makinig lang at sumunod. Tapos, ang resulta ay siya na ang bahala. Kasi, yun ang totoong pagpanalig o pagtawakal sa kanya. So, tingnan niyo si Musa alayhi salam. Si Musa alayhi salam, mga kapatid, ay noong dumating na sila sa dagat at wala na silang madaanan. At maaabot na sila ng mga kalaban. Maabot na sila ni Firaun, at kung maabot
nila sila ay talagang wala silang kalaban-laban. So ano ang ipinag-utos ng Allah sa kanya? Ipinag-utos ng Allah sa kanya na ipalo niya ang kanyang tungkod sa dagat. Sabi ng Allah sa Surah Ash-Shu'ara sa verse 63, idrib bi'asakal bahr. Ipalo mo ang tungkod mo sa dagat. So, nakinig si Musa kahit na imposible. Kahit na imposible mga kapatid. Ay basta lang makinig tayo sa instruction. Ginawa ni Musa na ipinalo niya ang tungkod niya sa dagat ay ano ang naging resulta? Sinabi ng Allah ang resulta, Surat Shu'ara, same verse 63, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. فَانْفَلَقَ na-split ang dagat. Naghiwalay ang dagat dahil sa tungkod ni Musa alayhis salam. So, فَانْفَلَقَ naghiwalay ang dagat, na-split, فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ at ang nangyari ay kada isa sa pagkahati na yan ay tulad ng napakalaking bundok. Mashallah. Naging napakalaking bundok, parang napakalaking bundok. So bakit po hinalin tulad ng Allah ang tubig sa bundok? Kasi control niya masyado ang kaniyang sarili. Hindi kailanman natumba, para silang napakataas na bundok pagkatapos Pagkatapos nahati ang dagat ay parang napakalaking dalawang bundok na nagbigay ng napakalaking daan para madaanan ni Musa at ang kanyang mga taga-sunod. Tapos sinunod sila ni Fir'aun at ang kanyang mga sundalo. Pagkatapos dumaan ni Musa at ang mga mananampalatayang kasama niya ay pinag-utusan naman ng Allah ang dagat na ibalik niya ang kanyang sarili. Kaya nalunod si Fir'aun at ang kanyang mga sundalo at namatay silang lahat. So tingnan niyo ang point of view dito mga kapatid ay ano ang magagawa ng tungkod ni Musa, di ba? Kalaban ang napakalawak na dagat. Hindi man yan ang nagbigay ng lakas upang maghiwalay ang dagat. Pero sino ang nagbigay? Ang nagbigay ay ang Allah. Dito na ipinakita ng Allah ang kanyang kapangyarihan. At ang aral natin dito mga kapatid ay tiyakin natin sa ating mga sarili na hindi ang pagod natin ang nagbibigay sa atin ng resulta. Hindi ang pagod natin ang nagbibigay sa atin ng resulta, kundi ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang kapahintulutan. Kasi kung ang pagod natin ay diba napakaraming napapagod, pero hindi lahat nagsasucess. Hindi lahat ng masipag ay yumaman, di ba? Kasi kaya napakaraming proof na ang nagbibigay talaga ng resulta ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya manalig lang tayo sa kanya. Gawin natin ang paraan sa abot ng kaya natin. Gawin natin ang paraan na ipinahintulot at manalig ang ating puso at sabay humingi na mabuti ang maging resulta ng paghahanap buhay natin o pagsisikap natin. So, binigyan tayo ng napakalinaw na halimbawa dito na ikinuwento ng Allah sa atin ang ginawa niya kay Musa alayhis salam. Pangalawang halimbawa mga kapatid ay si Maryam alayhis salam, yung nanay ni Jesus, Isa alayhis salam, ay noong ipinanganak na niya si Isa alayhis salam. Alam natin na hindi siya nanganak sa bahay. Pagkatapos niya iluwal ang bata ay siyempre wala siyang kasama. So ano ang sinabi ng Allah sa kanya? Sinabi naman na wahuzzi ilayka bijid'in nakhla. Galawin mo ng palagi mong galawin ang puno ng palmera. So kung tutunghayan natin mga kapatid ay ano ang mangyayari? Ano ang kapangyarihan ng babaeng ito na bagong nanganak, ibig sabihin walang lakas, tapos ipapagalaw sa kanya ang puno ng palmera?
na alam natin ang puno ng palmera na tulad ng mga niyog, yung hindi pa nakapunta sa inyo dito sa Saudi Arabia, ay napakalakas na puno, di ba? So ano ang kalaban-laban ng lakas ng babaeng ito na bagong nanganak? Kaya lang, ang gusto ng Allah ay makinig tayo. Makinig lang tayo sa instruction at siya na ang bahala magbigay ng resulta upang ipakita niya ang kaniyang kapangyarihan. Kaya nakinig si Maryam alayhassalam sa instruction na ginalaw niya ng palagi. Palagi niya ginalaw ang puno ng palmera. So anong naging natidya? Naging resulta, sinabi ng Allah surat Maryam verse 25, tusaqit alayki rutaban janiyya, magsisihulugan, mahuhulog sa iyo ang mga sariwang bunga ng datilis, bunga ng palmera. So nahulog sa kanya ang mga fresh na dates na hindi dahil sa ginalaw niya ang puno, kundi dahil sa kapangyarihan at tulong at awa ng Allah sa kanya. So nakakain siya ng fresh na bunga ng dates, bunga ng tamar. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, ay kabilang sa aral sa verse na ito, ay madali gumaling ang babaeng nanganak pag kumain siya ng rutab. Gagaling ang tiyan niya ng maaga. Yung iba naman ay bago hihirit, pag manganganak na ay kakain muna ng rutab. So ang point of view dito mga kapatid sa Islam ay gumawa tayo ng dahilan. Tapos, ang resulta ay ipaubaya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay lubos na maalam, na alam niya kung ano ang nararapat na ibigay niyang resulta sa ating pagsisikap. Kaya, ang instruction kanina ay habang naghahanap buhay ay alalahanin ang Allah para hindi tayo makalayo sa kanya at para maganda ang maibigay niyang resulta. Habang naghahanap ay paniwalaan na ang paghahanap buhay o paggagawa ng dahilan ay ibada, pagsamba din yan kay Allah na mayroon tayong gantimpala, at ang puso natin ay manalig ng totoong pananalig na ang Allah ang magbigay ng resulta, at bibigyan tayo ng magandang resulta at mapapakinabangan natin. Mag-isip tayo ng mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na tayo pababayaan. Kaya makinig lang at sumunod, tapos magtiwala ang puso natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagtatawakal mga kapatid kay Allah ay sapat na sa tao laban sa kanyang mga kalaban, especially sa kalaban niyang syaitan. Kasi sinabi ng Allah na malayo ang syaitan sa taong nagtatawakal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Pag binasa mo ang Quran ay magbasa ka ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dahil ang syaitan ay walang kapangyarihan sa mga taong nananampalataya at nagtatawakal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa ng Allah sa inyo ang maliit na kaalaman na nakikinig niyo dito. Biyayaan nawa kayo ng Allah lahat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.